At tayo po'y dadako na po sa huling bahagi ng ating banagawain. Ito po yung banal na salita ng ating mahal na Panginoon na ito po'y dadalhin po ng ating beloved preacher, Perfect Iyas. Praise the Lord. Amen. Glory to God. God bless you for beloved preacher, Brother Dean Castro. Ito po'y manalangin mga kapatid. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Narito po kami, taos puso nagpapasalamat, taos puso pagkumaba sa punad na langin ng mahal na pastor. Wildy Estrada Almeida, patawarin mo ang bawat isa sa amin sa lahat ng mga paggugulang, mga pagkakamali. Linisin mo, Diyos, ang aming mga puso't isip. Gawin po kami karapat-dapat sa banal na salita, sa ganang akin wala akong magagawa. Alisin mo lahat uri ng mga pagalilangan, lahat ng mga gawa ng kaaway, aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Amen. So praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Una tigit sa lahat, ang kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagdadakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Dubling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Wildy Estrada Almeida, sa mga beloved children, sa mga pag-alala, sa mga ginintuang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa lahat nating mga tagapanood, taga-subaybay, lahat ng mga nakaantabay, Labibcast viewers, lahat nating mga kamanggagawa, beloved co-workers, co-preachers, beloved instrumentalists, mga visitors, mga baguhan datihan, magandang hapon. Welcome po sa ating banal na pananambahan, lalo tigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Say praise the Lord. At lahat po tayo'y bumabati sa dako ng Zamboanga, mga minamahal. Ang buong Central Visaya ay bumabati ng happy, victorious 26th Church Anniversary sa dako ng Zamboanga. Sa araw na ito, pinagdiriwang mga kapatid ang anibersaryo ng Zamboanga. Andon sila Ate Pasit, Kuya Richard Abad, at iba pang mga manggagawa. Salamat sa mahal na Panginoon sa matagumpay na banal na gawain sa ating mahal na Panginoon. So praise the Lord! Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal, bagamat di man karapat-dapat, mga kapatid, medyo kinakabahan. Amen? Dahil nasanay kami sa medyo maliit na gawain, minsan lang po tayo makapagdalo ng Sunday service dito na napakaraming kapatiran. Amen? At kami po'y nagagalak na nakasama namin kayo sa mga oras na ito upang sambahin natin ang ating mahal na Panginoon, purihin, pasalamatan, luwalhatiin ang dakilang Diyos na buhay at makapangyarihan. Say praise the Lord! At tayo po'y tutuloy na mo, mga minamahal. Atin pong tatalakayin ang sinasabi ng Biblia dito po sa Roma, chapter 11, verse 22. From the book of Romans, chapter 11, verse 22. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell, severity, but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. Amen. Roma, Kabanatang 11, ang talatang 22. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabaksikan ng Diyos. Ang kabaksikan na nangahulog, dadapat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Amen. Lahat ay pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Sa talatang ito, mga minamahal, atin pong mapansin na mayroong dalawang katangian ang Diyos. Siya ay mabuti at sa kabila ng lahat ay siya ay mabagsik. Amen? Hindi lingid sa ating kaalaman na ang Diyos ay pag-ibig. Say praise the Lord. Ang Diyos ay mabuti. Mga kapatid, alam natin na ang Diyos ay malawak ang kanyang pag-uunawa. At napakahaba
ang kanyang pasensya. Say praise the Lord. Tulad ng nangyari sa Sodom at Gomora, nung tiningnan ng bahal na Panginoon ang kalagayan doon na talagang aabot na sa langit ang kanilang ginagawang kalikuan, pinuntahan ng Diyos at siya'y nakatayo sa harap ng Sodom at sa Gomora. At sabi niya ay kanyang lilipulin ang lugar na yan dahil wala siyang nakitang ni isa na matuwid sa kanyang harapan. Say praise the Lord. Ang sabi ni Abraham, Panginoong Diyos, ang mga banal ay isama mo ba paglipol sa mga makasalanan? Kung halimbawa may masumpungang 50, iyo bang lilipulin ang Sodom at Gomora? Ang sabi ng Diyos ay hindi. Pababa ng pababa, mga minamahal, hanggat umaabot ng 10 ang sinasabi ni Abraham. Kung mayroon mang 10 na mga banal, ay ituloy mo ba paglipol ang Sodom at Gomora kasama sa mga masasamang tao? Ang sabi ng Diyos, maghanap ka ng 10. Kung mayroon kang mahanap, ay hindi ko itutuloy ang aking balak na lilipulin ko ang Sodom at Gomora. Say praise the Lord. Mapansin natin dito, napakahaba ang pasensya ng Diyos. Na kahit 10% na lamang, kahit siguro 1% na lamang, mga kapatid, ay mahalaga pa rin sa mahal na Panginoon ang isang kaluluwa. Say praise the Lord. Napakalawak ang pag-unawa, napakalalim at napakahaba ang pasensya ng Diyos, mga kapatid. Siguro, mga minamahal, yung kabagsikan ng Diyos, sagad-sagad na ang kanyang pagtitiis. Amen? Say praise the Lord. Mga kapatid, ang tao minsan ay umaabuso. Amen. Umaabuso sa kabaitan ng Diyos. Umaabuso minsan ang tao sa kabutihan ng Diyos. Tulad ng nangyari sa una pang panahon, ang lupa ay walang laman at walang anyo. Dahil siya ang dakilang arkitekto, kaya niyang makapag-design kahit anong bagay dito sa mundo. Sa nakita niya, walang laman at walang anyo, tiningnan niya kung anong dapat ilagay. Doon sa kalawakan, nilagyan niya ng araw ang daigdig. Say praise the Lord. Para maging ilaw sa sanglibutan. At sa oras ng gabi ay nakita niyang sobrang dilim. Ang sabi niya, lagyan niya ng buwan at mga bituin. Say praise the Lord. At sa lawak ng karagatan, mga kapatid, nilagyan niya ng iba't ibang uri at klaseng isda. Mayroong kapuluan, mga kapatid. At sa malawak na lupain, na tumubo ang iba't ibang klaseng kabundukan at nakita niya na dapat lagyan ng mga puno. Talagang napakaganda ang disenyo ng Diyos na atin pong makikita, mga minamahal. Hindi mapapantayan siyang matatawag nating chief engineer. Walang makakapantay sa kanyang talino. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero anong ginawa ng tao? Ang ginawa ng Diyos ay winasak.
Ang mga bundok ay pinatag, binuldos, nilagyan ng mga gusali. Napakalaking insulto sa ating Diyos ang ginawa ng tao. Ang kagubatan halos wala ng puno dahil pinutol sa mga laginero. Ito ang dahilan. Unti lang ang ulan, malaking baha ang mangyayari. Say, praise the Lord. Wala nang makapagpigil. Mga kapatid, maraming naghihirap na mga kababayan dahil yung mga isda na pwede pa sanang makapagpanganak ay hinuhuli nila. Wala silang pakialam sa kanilang sumusunod na henerasyon. Say, praise the Lord. Kaya ang karagatan natin, unti na lang ang laman. At ang kagubatan natin, unti na lang ang mga puno. Sinisira sa tao ang napakagandang disenyo ng Diyos, mga kapatid. Kaya po, maminamahal, makita natin unti-unti na ipinapadama ng Diyos ang kanyang galit. Say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yon ang nangyayari. Mga minamahal, hindi mapigilan ang desisyon ng tao. Sinisira ang kalikasan na ginawa at dinisdisenyuhan ng Diyos na napakaganda. Kung ikumpara nung unang panahon, ang napakagandang tanawin, kung libutin mo ang buong mundo, mga minamahal, halos makikita mo puro building, puro gusali. Ilan na lamang ang mga puno, mga kapatid. Say, praise the Lord. Kaya mabalitaan natin, mga minamahal, maraming namamatay sa baha. Amen? Dahil ang tao ay umaabuso sa kabaitan ng Diyos. Umaabuso sa kabutihan ng Diyos. Amen? Say, praise the Lord. Maraming pagkakataon, gintong pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa tao para ang tao ay makapagbalik loob sa Kanya at makapaglingkod sa ating dakilang Diyos. Subalit, mga minamahal, ang tao, imbis, mga minamahal, tanggapin ang alok ng Diyos na sila'y bigyang pagkakataon para ituwid ang kanilang pagkakamali. Inayawan ng tao ang alok ng Diyos. Ayaw tumanggap, ayaw mananampalataya, ayaw maglingkod, ayaw magsisi, ayaw magbalik loob ang tao sa Diyos. Mga kapatid, maraming gintong pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa tao, subalit ang tao ay walang pagkakataon na ibinigay para sa mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Kaya ganoon na lamang ang kabagsikan ng Diyos, mga kapatid. Pagdating ng kasakunahan, na parang bagyo at parang lindol, sa mga taong ayaw maglingkod, sa mga taong ayaw mananampalataya, sa mga taong ayaw magbalik loob sa ating mahal na Panginoon, pagtatatawanan sila ng Diyos pagdating ng kanilang kasakunahan. Amen? Basahin po natin ang Proverb. Proverb chapter 1 verse 23 up to 28. From the book of Proverbs, chapter 1, verses 23 to 28. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Because I have called, and you refused. I have stretched out my hand, and no man regarded. But ye have set at naught all my counsel, and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as whirlwind.
when distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Amen. Mga Kawikaan, Kabanatang 1, ang talata 23 hanggang 28. Magsibali kayo sa aking saway, narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi. Aking inuunat aking kamay at walang makinig, kundi inyo inuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi inyo inibig ang aking saway. Ako na may tatawa sa karawanan inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap na hapis ay dumating sa inyo, kung magkangit tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Amen. Say, praise the Lord. Lahat tayo po'y magbigay palakpak sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, alam natin na ayaw ng Diyos na ang tao ay masaktan. Ayaw ng Diyos na ang tao ay maghihirap. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Pero minsan, ang tao ay pipili sa kanyang kapalaran. Ang tao ay pumipili sa kanyang daan nga tatahakin. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, itinaas ko ang aking kamay at ako'y inaayawan nila. Pagdarating ng kasukunahan, ako ay tatawa. Hanapin nila ako at hindi ako nila masusumpungan. Huli ng lahat. Dahil ito na ang kabagsikan ng Diyos para sa taong hindi naniniwala. Matitigas ang kanilang mga puso. Matitigas ang kanilang mga isip at ayaw magsisi, ayaw maglingkod, ayaw mananampalataya, ayaw magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay napakadelikado pag siya'y magalit. Amen? Hindi natin kakayanin ang galit ng Diyos. Say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Pero, mga kapatid, kahit gaano kalaki ang galit ng Diyos. Amen? Kahit gaano kalawak ang galit ng Diyos, mas malaki at malawak ang kanyang pag-ibig. Say, praise the Lord. Madaling matakpan ng Diyos ang kanyang galit sa mga taong humakbang at tumalikod sa kasalanan at magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kahit gaano kapula ang iyong mga sala, kahit gaano kapula ang iyong kasalanan, kaya niyang paputiin sa mas balhibo ng karnero. Hindi niya tingnan, hindi niya titingnan ang iyong nakaraan. Kung ano kayo, mga kapatid, ang titingnan ng Diyos ang ngayon na ikaw ay nagpakumbaba at nagsisi, nagbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Yon ang makikita ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo perpekto. Lahat tayo ay magkakamali. Lahat tayo ay nagkakasala, mga minamahal. Pero hindi lahat ng tao ay marunong humingi ng tawad. Amen? Hindi lahat ng tao ay marunong magpakumbaba. Kahit gaano pa kaliit ang kasalanan ng isang tao, mga kapatid, pag hindi niya pagsisihan, hindi niya rin matanggap ang kapatawaran ng kanyang kasalanan. Subalit, kung ang kasalanan natin kasing laki ng barko, pag pagsisihan mo, manikluhod ka, magpakumbaba ka, kaya kang patawarin ng ating mahal na Panginoon at kalimutan ng Diyos ang iyong mga nagawang kalikuan dahil mas malaki pa ang pag-ibig ng Diyos kaysa kanyang kabagsikan. Say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Basahin po natin ang Isaiah, Kapitulo 1, versikulo 18. From the book of Isaiah, chapter 1, verse 18. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson,
they shall be as wool. Amen. Isayas, Kabanatang 1, ang talata 18. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay maging maputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang, gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Amen. Amen. Kahit isang matingkad na pula ay kaya niyang paputiin. Gaya ng balahibo. Balahibong bagong paligong tupa. Ibig sabihin, napakaputi. Walang mansa, walang kulubot, mga kapatid. Talagang patatawarin tayo ng ating mahal na Panginoon mula pa hanggang ulo. Tayo po'y lilinisin ng ating dakilang Diyos at tayo po'y susuotan niya ng kabanalan para tayo po'y maging karapat-dapat sa harap ng ating dakilang Diyos. Yan ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Mas dakila ang kanyang pag-ibig kaysa kanyang kahatulan. Mas dakila ang kanyang pag-ibig kaysa kanyang kabagsikan. Amen? Mas dakila ang kanyang pag-ibig kaysa kanyang galit. Kung tayo ay magsisi, walang sala, walang kasalanan, mga kapatid, na mananatili sa atin, lahat yan, mga minamahal, kalilimutan ng ating dakilang Diyos. Lilinisin niya tayo. Amen? Ang sabi po, unang Juan 1:9, kay Lipo. From the book of 1 John, chapter 1, verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Unang Juan, Kabanatang 1, ang talata 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat banal, siya tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Amen. Say praise the Lord. Kung ipahayag natin, mga kapatid, hindi tayo perfect. Walang perfecto sa atin. Lahat tayo ay maaring magkakamali. Amen? Ang sabi ng Biblia, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, tayo ay lilinisin niya sa lahat nating mga kalikuan. Yan kabuti ang ating dakilang Diyos. Sa kabila ng siya'y mabagsik, mapagmahal ang ating mahal na Panginoon. Mapag-ibig ang ating dakilang Diyos. Kahit sino ka, ano ka, gaano ka kalayo, mga minamahal, tanggapin pa rin tayo ng ating dakilang Diyos kung tayo ay lumalapit sa Kanya. Amen? Ang Diyos ay higit pa sa tao. Walang makakapantay. Kung ang tao, kung hingian mo ng tinapay, imposible na bigyan kanya ng ahas. Amen? Say praise the Lord. Kung marunong ang isang taong masama sa pagbigay ng mabuti sa iyang kapwa, mas higit pa ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya niyang ibigay lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Amen? Para sa ating ikatutuwa. Para sa ating ikari-revive. Kayang ibigay ng Diyos lahat ng bagay, mga kapatid, ayon sa iyong hinihingi. Basahin natin Mateo, Kapitulo 7, versikulo 9 hanggang 11. From the book of Matthew, chapter 7, verses 9 to 11. Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask Him? Amen. Mateo, Kabanatang 7, ang talata 9 hanggang 11. O anong tao sa inyo, o kung siya hinga ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hinga ng
siya na isda ay bibigyan niyang ahas. Kung kayo'y nga bagaman masasama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na ang magbibigay ng mabuting bagay at nagsisingi sa Kanya? Amen. Say, praise the Lord. Gaano pa kaya ang ating Ama sa langit? Kung tayong tao masama, tayong tao makasalanan, kaya nating ibigay ang mabuting bagay para sa kapwa, gaano pa kaya ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Amen? Siya ang Diyos, Diyos na mabuti. Napakabait na Diyos, mga minamahal. Kaya kahit anong mangyari sa buhay natin, huwag kayong mahiyang humingi sa ating mahal na Panginoon. Katukin natin siya. Amen? Katukin natin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Huwag kayong magsawang manalangin sa mahal na Panginoon. Huwag kayong magsawang humingi sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, maghihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong. Magsikato kayo at kayo'y bubuksan ng ating mahal na Panginoon. Yan ang kabutihan ng Diyos. Mayroon man tayo mapagkukulang. Marami tayong mga kahinaan. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang sa atin. Palagi siyang nagpupuno sa lahat nating mga pangailangan. Hindi niya tiningnan ang ating mga pagkukulang. Hindi niya tiningnan ang ating mga kahinaan, mga kapatid. Tiningnan niya, mga minamahal, ang ating buhay ngayon na mayroong pagpakumbabang loob sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Tulad ng isang maniningil ng buwis. Ang maniningil ng buwis, halos hindi siya makatingin sa langit. Dahil nahiya siya sa kanyang sarili. Dahil siya'y taong makasalanan. Hindi siya karapat-dapat sa harap ng Diyos. Dahil siya'y isang liko, mga minamahal. Ang sabi niya, Panginoon, kahabagan mo ako. Patawarin mo ako. Mga kapatid, naantig ang puso ng Diyos. Amen. Parang mamon ang puso ng Panginoon. Pag makita niya ang isang tao na nanikluhod sa Kanya at nagsisi sa kanyang kasalanan, ang sabi ng Biblia, siya'y umuwi, hallelujah, naging matuwid sa harap ng ating mahal na Panginoon dahil siya'y nagpakumbaba sa harap ng ating dakilang Diyos. Ang galit sana at kabagsikan ng Diyos, mga minamahal, ay para sa Kanya. Pinawi ng Panginoon. Tinanggal ng Diyos ang kanyang galit sa kanyang puso at pinalitan ng habag at awa sa mga taong nagpakumbaba at willing sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo'y nagkakamali. Lahat tayo'y nagkakasala, mga kapatid. Pwede nating sabihin, mahal na Panginoon, kahabagan mo ako. Pwede nating sabihin, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Mahabagin ang Diyos, maawain ang Panginoon. Hallelujah. Sa kabila ng siya'y mabagsik, mas dakila ang kanyang pag-ibig at kabutihan. Mahabagin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Purihin natin ang Diyos. Mga minamahal, awitan natin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Pag-ibig, hallelujah. Pag-ibig ang siyang pumuka sa ating puso. Yes, Lord. Ang siyang Dulo sa ating buhay. Napakadakila ng Diyos, mga minamahal.
at Napagdakila ng Diyos! Hallelujah! pag-ibig ang Ang siyang great puno natin, di mapapawi kailanman sa puso't diwa. Tayo'y isa lang, kahit na tayo'y magkawala. Praise the Lord! Hallelujah! Pagkat ang Diyos How great thou art to God! magmahalan tayo't Glory to Jesus! at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na ang Diyos tayo. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Sikapin sa ating paghayo, ipamalit Dami natin mga kapatid ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Napakadakila ang pag-ibig ng Panginoon. ang siya sa How great thou art to God! Hallelujah! bawat pusong buhang sumasuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y Praise the Lord! Hallelujah! How great thou art to God! How great thou art! It is Jesus! Yes! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Sa buong mundo, Praise the Lord! Hallelujah! pag-ibig ni Jesus ang siya sa pakusa. Bawat pusong buhang sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Praise the Lord! Hallelujah! How great thou art! It is Jesus! magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Hallelujah! Hallelujah!
Pasalamatan natin ang mahal ng Panginoon at tayo po'y manalangin sa ating mga pangangailangan. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat, damang-daman natin yung pag-ibig, mahal na Panginoon. Damang-daman namin ang iyong presensya, O Diyos! Napakabuti, napakabait mo sa aming buhay. Mahal na Panginoon, sa pagdalangin ng mahal pastor, narito po kami, O Diyos, kasama mga kapatiran. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa. Ibuhos mo masaganang pagpapala at sila'y gamitin mo para sa ikalago sa iyong banal na iglesia. Palalanginan mo, pagpalain mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipatong natin mga kapatid ang ating mga kamay sa parting may karamdaman sa ating mga katawan. Tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa pangunat na langin ng mahal na pastor, aming sinasaway lahat ng mga uri ng karamdaman, lahat ng mga uri ng mga problema, mga kahinaan, panglulupaypay, lahat ng mga virus, kasat, mga kahirapan, kasat, mga kasakunahan, kasat, in the blood of Jesus, kasat in Jesus' name. Amen and amen. Say, praise the Lord. Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos. Mayroon tayong mga bisita. Mami na mahal. Kung wala mga kaigsunan, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumalon makatlong bisis. Sumigaw ng malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Lahat magsabi, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Glory to God. Salamat sa mahal ng Panginoon. Ibigay po natin pagkakataon sa important ng mga announcement our beloved co-preacher, Brother Alex Asoy. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Philip Iya, sa pagdadala ng banal na salita ng ating buhay na Diyos. Ito po'y pagkain ng ating mga gutom ng mga kaluluwa po may numahal. Praise the Lord sa ating mga announcement po may numahal. Tuloy-tuloy pa rin ang ating banal na panambahan po may numahal. Sa ating mga televiewers, webcast viewers may numahal. Mayroon po tayong 3 times a week na panambahan po may numahal dito po sa dako ng Barangay Pitalo sa Pinado, Cebu. Ito po may numahal ang Cebu Central Visayas. Out station po may numahal sa ating pananambahan. Araw po ng linggo, kaya ngayon may numahal. Tayo po nag-upisa ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At ang araw ng Miyerkules, ating midweek service, tayo po mag-upisa ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At ang araw ng Biyernes po may numahal, tayo mag-upisa ng alas 6 ng gabi hanggang alas 11 po ng gabi. So yun po may numahal ang ating banal na panambahan po may numahal. Sa dugang pang mga announcement sa ating beloved adult choir, para po tayong practice may numahal after sa ating closing prayer. Magpalihan dito po sa harapan may numahal. Ganun pa rin status. Mag-Christmas po tayo at tapos physical distancing po may numahal. Purihin po ang ating buhay na Diyos. At sa ating Jesus Miracle Hour po may numahal. Ito po'y gabi-gabi. Ating makita, ating madungog may numahal sa YouTube channel, sa ating Facebook, sa ating internet. At talagang itap may numahal ang GMCIM Cebu Central Visayas Out Station po may numahal. So yun po may numahal ang ating banal na gawain sa ating mga for prayer and counseling. May numahal sa ating mga cellphone number may numahal 0939-83421220 at 09-912-92-9428 po may numahal. Ang ating line number po may numahal dito sa Pastoral House 520-3643. So yun po may numahal ang ating mga number po may numahal sa ating special pledges po minamahal sa ating project, sa ating church po minamahal. Ating pag-pray po minamahal. Ako na lang mag-ampo.
no, sa ating mga pagbibigay ng ating special pledges para po sa ating paglalago ng ating banal na bahay sambahan po, minmahal. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilan Diyos, Ama, magkapera sa matami sa pangalan mo, mahal Pinoon Jesus, mahal Pinoon. Maraming salamat po, mahal Pinoon, kayo po, mahal Pinoon. Halin langin sa batyugto niyo banal na gawain at sa oras na ito, mahal Pinoon. Kami nanalangin sa iyo sa mga makapatiran. Tapos puso nagbigay ng mga special pledges po, mahal Pinoon, para sa iyong pag-improve sa iyong bahay sambahan po, mahal Pinoon, kayo po magbigay, mahal Pinoon, pagpapala sa lahat po ng mga makapatiran, increase mo mga swilo, salamat trabaho, mahal Pinoon, promote mo sila, O Diyos. Itong samdalangan ko sa matamay sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. At patuloy ating mga announcement, minamahal, sino pong willing mo tanggap o mudawat sa bautismo, mayroon po tayong bautismo after sa ating closing prayer. So, ating pong ulitin po, minamahal, no, sa ating beloved adult choir, mayroon po tayo practice after sa ating closing prayer. Sa ating mga kapatiran, umuwi sa Cebu City, sa Minglanilla, sa Naga, mayroon po tayong service po, minamahal, ang ating coaster. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Magpalihans, mapa-council. Ari lang sa harapan po, magpalihans, mapa-council sa Princess area po, minamahal. Praise the Lord. Purihin po ating buhay na Diyos at sa ating temporary nga paghiwalay po, may namahal. Tayo po'y tumayo sa ating closing prayer sa pamamagitan po ng ating beloved brother Larry Dilbo sa ating closing prayer po, minahal. Tayo po'y manalangin po, minahal, para ang ating buhay na Diyos, siya po'y magproteksyon sa ating pag-uwi po, minahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, na beloved preacher, Brother Alex Asoy. Manalangin po tayo siyang temporary pagtatapos. Dakilang magpala po ng mga Diyos, makapangin sa lahat, sa pangalan pinakamalapang Jesus. Maraming salamat po, malapang. Gumpi salamatan malapayin dakilang pribliyo na ikay magsimba namin sa Espiritu at Katotohanan. Salamat malapayin maging sa paglanis mo kanina hanggang sa mga oras na malapayin noon, sa mga itong makalangit malapayin sa itong joyful song, solemn song, mga Panginoon, sa mga patutuon ng kapatirang paano po sila pinagpala mula sila naglingkod sa iyong malapayin noon sa misterong ito. Salamat malapayin noon. Salamat din po sa mga paplayawan na nagbibigay sa mga patirang tapat na nagbibigay sa puthandog kinigamit sa banalang gawain malapayin. Salamat malapayin noon. Amin din pasalamatan malapayin noon sa lawiting mga choir malapayin noon. Hallelujah. Maging sa iyong matamis pa siya patuloy binuhos mo kaligitaan nagpagkisa aming kalakasan ng paglingkod namin sa iyo. Purihin ka malapayin magpakailan ka laman. Lalo higit ang pasalamatan yung banal na salita na dinala po sa mga mahal magwali malapayin noon matahang mga hapon siya ito nabigbisil pagkain sa mga malapayin noon. Purihin ka malapayin noon sa dalangin panggagalang mga pastor Willie Estrada alam mo na malakang binudalangin siya malapayin noon panghawakan mo kami hanggang siyang pagbabalik malapayin noon naway madatnan mo kami malay gumagawa siyang banalang kalooban malapayin noon maging magkarapat dapat kami ang bawat sa amin sa iyong harapan malapayin noon sa itong paghiwalay-hiwalay mo bawat sa amin dakilang presensya at pag-ibig ay sumasamin samahan mo kami sa iyong pag-uwi makarating mo kami malulahati sa kanya-kanya mintahan na malapayin noon sa gawain sa araw ng Miyerkules ibalik mo bawat sa amin upang kami sambahin sa Espiritu at katotohanan natin ang samot dalangin sa matamis at makaparehan ng pangalan pinakamamahal Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating brother Larry Dilpo. Mga minumahal, mga kumustahin bilang mga anak sa itong buhay nga Diyos. We love you in the Lord, but out there Jesus loves you more. Maayong hapon kanatong tanan. Praise the Lord.